Kung ako po ang miyembro dyan, lalayasan ko na yan. Aalis na ako dyan. Hindi na ako magpapaalam. Kasi yung karapatan, para lang sa kanila yun eh. Sila lang ang may karapatan na yung mga miyembro wala. Pag yung mga miyembro ang may nilabag, may sinuway, eto agad. Meron na agad ipapataw na disciplinary action. Suspindihin or itiwalag. Pero pag sila ang lumalabag, may ginagawang mga kabalbalan, hindi nga umaamin eh. Ang sasabihin na lang, eto nga eh, nag-aayos na ng lakad eh. Ayoko na. Si Rodel, nagtitinda ng alak. Hinto na ako. Oh. Ay, oo nga, ano? So ano ngayon ginagawa mo? Umiinom ng alak. Yun. Kung halimbawa, ang ipupula sa'yo ay dahil halimbawa, ikaw ay nagkaroon ng pagkakamali kung nagkamali ka man. Pero kung ikaw ay matuwid, nag-aayos ka ng paglakad. At yun ngayong mga pupula sa'yo, ang gagawin, hihiwalay sa mabuti. Bakit? Ganyan ka. Ganyan ka. So naniniwala ka na dapat sundin yun. Opo. Sila naman di nila ginagawa. Di naniniwala ka, dapat gawin yon. Opo. Ano? Naniniwala ka na dapat gumayak ng mahinhing damit. Opo. Naniniwala ka na ang babae dapat may mahabang buhok. Naniniwala ka na dapat lumayo doon sa mga bagay na masama. Opo. Yan. Naniniwala ka na hindi dapat gumawa ng kahalayan ang lalaki sa kapwa lalaki. Opo. Naniniwala ka na dapat panatilihin ang katwiran. Opo. O ngayon, sabi mo nga, kayo, ganyan, ganito. Ito ngayong mga inaakusahan mo, kung nagkamali man, nag-aayos ng kanilang lakad. Amen. On the contrary, ikaw ngayon na nag-aakusa, although that is granting just for the sake of argument, look what you are doing. Yun. Ikaw ba ngayon ang gumagawa ng katwiran? O ikaw ang nakaburles? O ikaw yung nag-iinom? O ikaw yung gumagawa ngayon nung supposed to be, sinasabi mong kaya ka tumigil kasi hindi nyo yan ginagawa. Ayoko na dyan kasi si Rodel, nagtitinda si Rodel ng alak. Sinabihan ka nga, Brad Rodel, kung totoo man yan na ginagawa mo, at alam mo yan, Brad Rodel, Opo. tigil mo yan. Opo. Whatever the reason is, kung merong mga ibang mga dahilan na surrounding circumstances, tigil mo yan. Kung batwid ka, ano gagawin mo? Ititigil po, kuya. Yan, kapatid na Rodel. Yung masamang tao, ano gagawin? Magmamatigas ng mukha yun, didiretso yun. Hindi. Ang isang gagawin nun, eto. O na, si Rodel, nagtitinda ng alak. Hinto na ako. Oh. Ay, oo nga, ano? So ano ngayon ginagawa mo? Umiinom ng alak. Yun. Meron ka nang nakita na hindi maganda sa samahan, hindi na maayos ang mga tinuturo, yung mga kinikilos ng mga nandyan, lalo po nung leader, wala na. Hindi na naaayon sa salita ng Diyos. O kagaya po niyang hindi nila talaga ngayon na maipagkailana na doon pala sa Brazil,
Si Brad Eli pala meron dong nightclub, yung Area 52. At doon sa nightclub na yon ay nagbebenta sila ng alak. Nagtitinda sila ng alak na nakalalasing. Hello. Noong umpisa po ano yan pilit na itinatanggi. Nagdi-deny itong kasalukuyang leader. Yan daw AI. AI yan noong umpisa. O tapos pagkatapos siyang magdahilan ng AI dahil hindi nakukumbinsi yung mga tao, yung mga miyembro, paano magiging AI merong video na kumakanta mismo sila doon sa nightclub noong birthday ni Brad Eli. Kumakanta sila doon Ngayon at kailanman ay nagpaparangal, pangakong di kalilimutan. Paano AI yan ang linaw ng video. Tapos, ang isa pang ginawang palusot, ano raw yan? Restaurant. Restaurant, naging events place. Yun ang mga palusot na ginawa nitong kasalukuyang leader. Meron na pong mga nag-e-expose na mismong nagtrabaho doon sa nightclub. Doon sa Area 52 na yon, doon sa Salud, na kung saan nagbenta nga, nagtinda ng mga alak. Si Brad Eli na sa doktrina ay ipinagbabawal ni Brad Eli yan. Tinuturo sa doktrina na bawal uminom ng alak at bawal din magbenta ng alak. Kaya yung mga kaawa-awang mga miyembro dito sa Pilipinas na may mga sari-sari store, pinagbawalang magbenta ng alak. Naalala ko yung aking pinsan, si kapatid na Pedeng. Doon po sa Rio Vista Subdivision, mayroong tindahan. Sila Kapedeng malakas yung tindahan nila dati dahil meron silang tindang alak, merong tindang sigarilyo. Pero noong mapaanib na nga po dyan sa ang dating daan, sa doktrina, itinuro na bawal. Huwag nang magbebenta ng alak, ng sigarilyo. O kaya yung tindahan nila kapatid na Pedeng, humina po yun nabawasan po ng mga parokyano, ng mga suki dahil nawala po yung mga panindang alak at sigarilyo. Tapos, eto po, mga ka-Bible study, noong si Brad Eli po'y pumanaw, eto na nabulgar na nagnegosyo pala ng nightclub si Brad Eli sa Brazil. At nagbenta rin ng mga alak. Nandyan po yung mga video. Mahirap na po talagang yan ay maitanggi. O ngayon, itong nakaraang pasalamat nila, nagpapalusot na naman itong kasalukuyang leader. Sa halip na umamin, aminin na lang na talagang may pagkakamali na may mga maling desisyon na ginawa si Brad Eli nung siya nabubuhay pa. Kasi napakalaking hypocrisy po nun, mga kapatid, mga ka-Bible study, na pinagbabawal ni Brad Eli yung pagtitinda ng alak sa mga miyembro dito sa Pilipinas. Pero mismong si Brad Eli pala, doon sa Brazil, meron siyang nightclub. At nagbebenta sila doon ng mga alak. Yun ngang tinatanong madalas sa pasalamat si kapatid na Rodel, siya po ay kahero. Siya po yung nasa kaha at
alam na alam ni kapatid na Rodel yung pagbebenta ng alak doon sa nightclub sa Area 52. O ngayon, itong si KDR, yung kasalukuyang leader, humihilot nitong nakaraang pasalamat nila. Ano po yung paghilot na ginagawa? Ayaw pa talaga umamin hindi pa rin tinatanggap. Ipagpalagay na halimbawa si kapatid na Rodel, meron ngang ginawang ganon na nagbenta ng alak o kahit uminom pa ng alak, ang sinasabi ni KDR, bakit naman pinupunan ninyo yung ganon kung meron man, ganon ganon siya magsalita, laban bawi Pinapalakpakan nga nung mga nakikinig Sabi ko, wala rin sa ayos yung mga nakikinig. Para yan matapos na, umamin na lang. Aminin na lang. Yang nangyari na yan sa Brazil, hindi na po pwede yung ganyan na magdadahilan na kung halimbawa, nangyari man yan, aayaw ka na ba sa iglesia dahil si kapatid na Rodel, kung halimbawa ba nagbenta ng alak o uminom ng alak? Ikaw na pumupuni. Ano ngayon ang ginagawa mo? Ikaw yung naglalasing. Hello. Ito naman ikang mga ito nag-aayos na ng kanilang mga lakad. Ganon yung sinasabi ngayon ni KDR kung may mga pagkakamali man, ano ba ang ginagawa ngayon? Hindi ba nag-aayos na ng lakad? Ang ating masasabi dyan, mga kapatid, mga ka-Bible study, pagka sa miyembro, ano sila, bunot agad ng tabak, handa agad magpataw ng parusa, suspensyon, tiwalag, pagka ang mga miyembro ang lumabag. Pero pagka sila, nag-aayos na ng lakad Ang ating masasabi dyan, mga kapatid, mga ka-Bible study, pagka sa miyembro, ano sila, bunot agad ng tabak, handa agad magpataw ng parusa, suspensyon, tiwalag, pagka ang mga miyembro ang lumabag. Pero pagka sila, nag-aayos na ng lakad Kung ako po ang miyembro dyan, lalayasan ko na yan. Aalis na ako dyan, hindi na ako magpapaalam. Kasi yung karapatan, para lang sa kanila yun Sila lang ang may karapatan na yung mga miyembro wala. Pag yung mga miyembro ang may nilabag, may sinuway, eto agad. Meron na agad ipapataw na disciplinary action. Suspindihin or itiwalag. Pero pag sila ang lumalabag, may ginagawang mga kabalbalan, hindi nga umaamin Ang sasabihin na lang, eto nga nag-aayos na ng lakad